What if you get more weight gain for less feed? What if you get effective prevention of scouring? What if you get continued immune system protection without antibiotics? What if you get all these in an all-natural organic probiotic animal food supplement? Now get total health protection from womb to market. Pafigrow Probiotic Growth Enhancer for Animal Nutrition. It is the first and only probiotic all-in-one hog food supplement. Pafigrow uses probiotics. It contains live lactobacillus good bacteria that attach to the intestines of pigs to stop bad bacteria, including those that cause cowering, from incubating and growing. In all growth stages, this probiotic action protects the immune system, preventing many diseases. Your pigs stay healthy from womb to market, even without antibiotics. What's more, Pafigrow is shown to improve digestion and absorption of nutrients. This has been proven in a recent UP Los Baños study. Pafigrow's feed conversion efficiency is 7% more efficient compared to pigs given antibiotic growth promotants. Pigs using Pafigrow reached 80 kilos faster than those given antibiotic growth promotants. This means savings for the farm because it now takes less feed to reach the desired weight. All this without compromising the pig's health. It appears that since the results showed that there was much more significant improvement in feed conversion efficiency compared to average daily gain, it would appear that the lactobacilli extract would have a nutrient sparing effect, which means that you would be using much less feed for the same or even better weight response. Further proof of efficacy is contained in the study of the multi-strain lactobacillus extract contained in Pafigrow. The multi-strain lactobacillus extract is proven to have moderate to broad bacterial inhibitory action against common pathogens, including E. coli, Salmonella, and Haemophilus influenza. Pafigrow also show other benefits. Hogs are leaner and not obese. Mortality rate is lower, and Pafigrow is shown to boost fertility. Pafigrow is all natural. It contains multi-strain live lactobacillus, all organically grown. No preservatives or chemical additives are used. Its effectiveness means it can replace antibiotic growth promotants. Without synthetic antibiotic residue, pigs are safer for human consumption. By using Pafigrow over antibiotics, you get further savings for the farm. Pafigrow is simple to use. Simply mix 10 milliliters of Pafigrow with every morning meal or add up to 30 milliliters per liter to drinking water to maximize effectiveness. Pafigrow is the product of a major scientific breakthrough. The founding chairman of Lacto Organica, engineer Greg Sanchez, was awarded the Ernst & Young Innovation Entrepreneur Award for developing the multi-strain lactobacillus supplement. Experience the benefits of this scientific breakthrough. Use Pafigrow, the first and only probiotic animal food supplement, and give your pigs all-natural, multifunctional total health protection from womb to market. At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho, sa kanal ng sa baboy, ng babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page,
pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng Lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose it's because you cannot give so much in a day. Immune system is better, so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly, and then their pee will also not stay that strong, and then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages, and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal, yung babuyan, kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermi-worm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermi-worm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka marami yung maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga, sir, matamis na matamis. Lumaki ang kita, sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang ektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na-harvest. Yung in-applyan ng lactoplant, nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant, i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol na yun. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant, tabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa itong mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakao,
mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, on top alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinis ato ang tulumanon, Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw nga Biyernes, pitsa 22 bulan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw, nagtanaw nining atong programa. Naunta sa kapiskay sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato sa kaluhan sa gawas sa nasod. Mga balita sa sports, showbiz o update sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Tigaba sa nabantog na kaayo nga Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigaba sa nabantog na kaayong produktong Inzumo.
Atong Sibya mabati sa mga nagkalain-lain nga mga radio stations nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagi sa 107.1 Real Radio. Mabati usab ta pinagi sa 100.7 Power Radio. Mabati ta 95.3 One Heart Radio. Mabati, makita ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ato ang broadcast sa Facebook page Bantay Radio Cebu. I-like o i-follow ang page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Ulitaw nga giingong gisumbag sa iyang silingan na palgang patay. Pasahero nakaanak sud sa usa ka bus. Visayas Grid subling ni pahibaw nga ipaubos na usab sa yellow alert. Sa kauluhan, posibleng kudita sa Senado nagpadayon. Sa gawa sa nasod, Iran may review sa proposal sa Estados Unidos para sa kalinaw sa Middle East. Sa special news, pagkaumod ni Senador Bato de la Rosa human gigukod sa taga-NBI sulod sa Senado, gihimo karong online game. Sa showbiz, Alex Gonzaga buntis na. Sa kahimtang sa panahon, low pressure spotted sud sa bisinidad sa nasud. Mao kadto ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalyes atong mga balita sa tuang pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:07. O karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Gipakita sa taga Cebu City Anti-Mendicancy Office kon Sisi Kamo nga nagpakilimos lang og dili street performer ang na-viral nga 68 anyos nga lalaki kinsa unang napaslak sa silda sa Carbon Police Station niadtong Mayo City tungod kini sa kalapasan sa Cebu City Ordinance number 1631 nga nagdili sa pagpakilimos kadalanan sa Metro Cebu. Ang si Kamo
Dipinsa nga nakahibaw sila unsay kalahian sa mga limos ug magbasking o magperform lang sa kadalanan. Pagtataw pa niini nga dili sila manghilabot sa mga tao nga nagperform o nagbasking sa pampublikong lugar. Gani usa sa mga video nga gipost sa Sikamo mao ang ilang pag-rescue ni Tatay Ireneo tungod sa pagpakilimos sa pampublikong daan sa Dakbayan sa Sugbo. Gani base sa Sikamo, makadaghan ang higayon nila na rescue si Tatay Ireneo apan tungod sa pagbalik-balik niinis kadalanan ila gyud kining gi-turn over ngadto sa kapulisan. Mao kini mosunod nga mga pizza kanus-an nila na turn over ngadto sa Department of Social Welfare and Development si Tatay Ireneo hangtod nga ila kining gi-turn over ngadto sa Carbon Police Station. Nadakpan kini ni adtong Marso 6 turn over ngadto sa DSWS ingon man nianang pagka Marso 26. Pagka Mayo 5 gi-turn over na usab ngadto sa DSWS samtang nadakpa na usab Abril 17 ning tuiga gi-turn over ngadto sa DSWS hangtod nga nianang pagka Mayo City gi-turn over na kini ngadto sa police station. Doon kay hinumduman nga nag-viral si Tatay Ireneo human nga daghang mga netizens ang naluoy sa iyang kahimtang. Insubay pa niini nga gihimo lang niya ang pagpakilimos kadalanan alang sa iyang 3 anyos nga apo kinsa magsigi og pagkaon niya tungod sa kagutom. Bantay Balita. Alas 7:09, mayong buntag, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Cancel Ababon Saragosa from Balamban. Dodong Wilson Ponce Golim from Barangay Kamputhaw. May pagtanaw usab. Noy Gomez from Tuburan, Cebu. Ni Ma'am Jag Cavalida. Laing balita dinhi sa ato, habal-habal driver nga taga Barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandawi. Naigo round ta naghatod og pasahero diha sa Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Gitabangan naman hinuon og kulata, idunggab pa sa wa matino nga gidaghanon sa mga lalaki og nga mitabang kaniya sa pagkulata. Say-say pa sa biktima nga si Wendell Villaraw, 38 anyos nga taga Barangay Mantuyong sa Dakbayan sa Mandawi. Namugarahe na unta siya sa pagpamasahero maong naka-short pants na lang kini. Dunay usa ka lalaki nga nihangyo kaniya nga magpahatod sa Barangay Mambaling. Gipakyaw siya og balor 200 ka pesos maong iya kining gihatod. Pagnaog sa pasahero sa iyang pag-uli, ibalik siya sa iyang agi. Kalit kining giatngan sa mga batanon sa way igong hinungdan o gikulata kini. Doon na pa'y nagdunggab sa iyang likod nga bahin. May nalang gani kay nakasibat pa kini gibiyaan ang iyang motor. Pag-abot sa unahan atubangan sa SMC side, nakapangayo kini og tabang. Maong dali nga girespondihan sa mga sakop sa medical team. Matod pa ni Wendell nga wala kini makahibalo kung unsay hinungdan nganong gidunggab og gikulata siya. Naigo raman kini naghatod og pasahero. Kuman nahatagan og pasiunang tambal ang biktima. Idala dayon kini sa Cebu City Medical Center. Bantay Balita. Alas 7:12. May pagtanaw, may pagpaminaw, Daniel Noel from Asturias, Cebu. Pagawas og pamahayag ang Philippine National Police kabahin sa direktiba sa Department of Justice kay patuman ang warrant of arrest batok kang Senador Bato de la Rosa. Matod sa PNP, ilang gitahod ang proseso sa hustisya ug gila ang otoridad sa mga ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa legal nga mga mando. Ingon usab sa PNP, isip Law Enforcement Agency ilang buhaton ng ilang mandato subay sa balaod, due process ug established nga operational procedures. Ipasalig usab ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ngadto sa publiko nga ang tanang aksyon sa PNP magpabiling patas, profesional ug musunod sa balaod samtang gitahod ang constitutional rights sa tanang partido nga nalambigit. Bantay Balita. Alas 7:13, labyog tas mga balita sa probinsya.
Dugang trabaho gilauman karon sa Dakbayan sa Toledo. Nauman sa mga residentes Dakbayan sa Toledo ang pagpanginhanglanon og dugang trabahante sa mga nagkadaiyang nga mga kumpanya o di ba ka opisina sa mga nagkadaiyang mga establishmento. Human nga personal nga bibisita sa regional director sa Department of Labor and Employment Condoli sa Central Visayas nga si RD Roy Buenafe nga girepresentahan ni Marites Mercado kinsa mao'y Chief Labor and Employment Officer sa Dole sa Provincial Field Office ug mga sakop niini ang mga kadagkuan sa Dole sa Central Visayas. Personal nga nibisita sa buhatan ni Toledo City Mayor Marjorie Joy Perales niadtong nakalabayng adlaw. Sa post niini gihangup ang pagbisita sa Dole 7 sa Dakbayan sa Toledo. Ang maong panagtagbo sa LGU Toledo ug Dole 7 nagpasabot sa lig-on nga koordinasyon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo ug sa national agencies. Wa hinuon direkta nga gibutiyag sa mayor ang gidaghanon sa posibleng mga trabaho nga itanyag sa mga taga Toledo. Apan ang pagbisita niini sa Toledo City dakong tabang alang sa mga programa sa LGU Toledo, nakip na ang panginabuhian nga ang Dole ang dunay dakong tabang aron sa kadtong walay mga trabaho mahatagan og trabaho. Bantay Balita. Alas 7:14 kabuntagon. Ayong pagtanaw Edenic Velasco Diano. Ulitaw ingong gisumbag sa ihang silingan na palgang patay didto sa lungsod Minglanilla. Usa ka 49 anyos nga ulitaw nga ang namatay human gingong gisumbag sa iyang silingan sa Purok Tiber, Barangay Poblacion, Ward 3, lungsod sa Minglanilla, Cebu. Ang biktima gaila nga si Johnny Goberos, 49 anyos, ulitaw og residente sa maong lugar, samtang ang gitudlong suspitsado sa maong pagpanunggab mao si Archival Manyakap Abadilla, 39 anyos og residente sab sa maong barangay. Base sa spot report sa kapulisan, nahitabo ang pagpanumbag alas 5:30 sa hapon. Apan nadiskubrihan nga wa nay kinabuhi ang biktima ni anang pagkabuntag Mayo 21. Ang nakadiskubre sa biktima mao si Mark Nino Alivio, usa ka OJT sa Barangay Poblacion Ward 3. Niadto siya sa balay sa biktima aron pahibawon kini nga magsugod na ang schedule nga hearing tali sa biktima og sa suspect sa barangay. Apan wala siya tubaga sa biktima, mao iyang gisusi ang sulod sa panimalay og didto iyang nakita ang lawas niini nga gahi na og anaana sa state of rigor mortis. Ayong gitawag ang Minglanilla responders o gikumpirmar nga patay na ang biktima. Sa pakisusi sa kapulisan, usa ka saksi nga si Merdion Villasiran mipahayag na iyang nakita ang suspect nga misumbag sa ampapangig sa biktima niadtong Mayo 19. Tungod niini nakapasaka og reklamo sa barangay ang biktima og gikatakdang hearing unta nianang adlaw nga Huwebes. Ang mga kapulisan sa Minglanilla Police Station mipahigayon dayon og investigasyon. Ang patayng lawas sa biktima gidala sa St. Francis Funeral Homes aron ipa-autopsy sa Regional Crime Laboratory Office 7 aron matino ang hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang nag-andam na ang kapulisan kasong homicide batok sa suspect alang sa preliminary investigation ug padayon pang gipailawom ang investigasyon sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:17, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Kuya Jesse Lawrence Tiungco from Mandawi City. Isuso forward og tricycle nagsungag, usa ang patay. Patay diha dayon kining driver sa tricycle human mabangga dihang gisungag ang usa ka Isuzu forward. Tabo kini dito sa may sitio Tapon, Barangay Bagasawi, lungsod sa Tuburan, Cebu.
Ang namatay na ilhan nga si Brian Gabuya, 33 anyos ang pangidaron, nagpuyo sa barangay Poblacion 6, Tuburan. Samtang ang driver sa truck gila nga si Junri Teleron, 43 anyos ug taga barangay Mauswagon, lungsod sa Liloy, Zamboanga del Norte. Sa gihimong investigasyon sa Tuburan Police Station na sayran, nga kining driver sa tricycle ang nagmaneho niadtong higayuna gikan sa barangay Poblacion 6 sa maong lungsod ug paingon na unta kini sa barangay Bagasawi, Tuburan. Samtang ang maong truck gikan sa lungsod sa Carmen, paingon unta sa dakbayan sa Toledo apan dihang pag-abot sa nahisgutan nga lugar na dasmag kini ngadto sa tricycle. Sa pamahayag sa driver sa truck, matod pa nga ihang nabantayan ang tricycle kusog nga nagdagan, samtang nag-ikis-ikis dihang nagpaingon na kaniya igo na lang kining nihunong hangtod nga nabangga. Sa maong hitabo, nalabay ang driver sa motorsiklo, maong nakaangkon kini og grabing kadaot sa lawas nga mao hinungdan sa ihang kamatayon. Isuwayan pa pagdala ang biktima sa tambalanan, apan gideklarar kining patay dihang miabot na sa ospital. Ang driver sa truck nga kasugat sa tricycle ang kasamtangan karong gitanggong sa Tuburan Police Station tungod sa maong hitabo. Bantay Balita. Pasahero nakaanak sud sa bus dito sa lungsod sa Daan Bantayan. Nakaanak ang usa ka pasahero sulod sa bus nga may rutang Maya Bagay sa lungsod sa Daan Bantayan kaghapon sa buntag. Ang maong bus padulong unta sa amihanang bahin sa Sugbo dihang kalit nga nanganak ang pasahero samtang nagbiyahe. Suma pa sa nagpost sa mga hulagway nga si Marvin Hilig, gihunong ang bus dapit sa Liloan aron dayon madala sa ospital. Ang inahan niini og ang bag-ong natawo nga bata. Wala pay dugang detalyes kondisyon sa inahan ug sa bata atol sa pagsuwat ining balita. Bantay Balita. Ipahibaw ni former Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga mipabor kaniya sa ikaduha nga higayon ang desisyon sa Court of Appeals kalabot sa administratibong kaso bahin sa kontrobersyal nga Supriya batching plant issue. Matod ni Cortez, gibali sa Appellate Court ang unang desisyon sa Ombudsman. Naghukom kaniya nga guilty sa grave misconduct ug nagmando sa ihang pagtangtang sa serbisyo. Giingon usab sa korte nga ang mga aksyon ni Cortez dili mahimong tan-awon isip grave misconduct o bisan misconduct man lang. Gihulagway sa kanhi mayor ang maong mga desisyon isip pamatuod nga adunay bili ang kamatuoran patas nga pagtratar sa hustisya. Bantay Balita. Alas 7:21. Nipahibalo na usab ang National Grid Corporation of the Philippines nga gipaubos pag-usab sa yellow alert ang Visayas Grid. Matod sa NGCP, tungod kini sa nipis nga operating margin nga resulta sa taas nga system demand ug wala pagdugang sa dagkong coal plants. Sa kinatibukan mukabat ngadto sa 867 megawatt nga supply sa kuryente ang nawa sa grid human nagka-force outage ang pipila ka mga planta samtang adunay derated capacity. Bantay Balita. Alas 7:21 sa kabuntagon mudawat ag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Kay usa ka 21 anyos nga lalaki nakuha og marijuana dito sa Chato Negros Oriental. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa report sa tuang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, so salamat na kabantay Ram. Sa ato ang balita karumutagan na kumpiska sa Chato na Municipal Police Station ang gituhang dinugmok nga dahon sa marijuana gikan sa usa ka 21 anyos nga lakalaki atol sa gipigayon nga bypass operation sa barangay Uno Chato Negros Oriental niadtong Miyerkules sa gabi. Gila sa kapulisan ang suspitsado sa alias nga Nicole, residente sa barangay Gilugaon, Chato Negros Oriental. Nakuha gikan sa kaniya ang pulo ka state nga dahon sa marijuana nga gibinabana nga mobalaw kini og 600 ka pesos o motimbang sa 5 ka gramo. Subay nini magatubang ang suspek og reklamong paglapas sa Section 5 ug Section 11 Article 2 o sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2008.
Mura na ito ang nakalap nga balita karong butaga Kabantay Rab. Sa dili pa ito masalamatan ang lactopapi. Ang lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na nukadiri sa Dakbayan sa Dumaguete, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Alan Rosete sa imong report nagatod sa tong oras alas 7:23. Ang maong balita mo'y hingpit nga nagtapos ato ang mga lokal nga linyadas mga balita. Samtang padayon ta sa dugang pangdetalys mga balita sa kauluhan, sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz, human sa ato ang pagbalik. I'm Jim. So I've been a lactopapi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try lactopapi. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang lactopapi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung pirming imnon is ka na mga synthetic na medicines, pero karon di na kung take na I've been taking lactopapi every day. In a day makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take lactopapi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml nga lactopapi most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng lactopapi is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang makalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko let's say 5, 6. Gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada kong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon. Magin akong pirming nun. Kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopapi, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopapi. 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopapi. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:26. Bantay Balita. Mayong good morning, may pagtanaw. Garland Andales all the way from Barangay Kamputhaw o JP Anori from Barangay Sambagdus. Padayon tas linyadas atong mga balita o karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Gideklarar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Mayo 27 isip usa ka regular holiday sa tibuok nasod gumikan sa pag-obserbar sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ang deklarasyon gihimo pinaagi sa Proclamation number
1264 nga gipirmahan kagahapong adlaw ubos sa maong proklamasyon ang Miyerkules, Mayo 27 gideklarar nga regular holiday nunot sa rekomendasyon sa National Commission on Muslim Filipino base sa 1447 Islamic Lunar Calendar. Ang Eid al-Adha ay pista sa halad usak sa duha ka labing dako nga kapistahan sa Islam. Walay trabaho ang mga opisina sa gobyerno, samtang double pay ang mga kawani sa pribado nga patrabahoon sa maong adlaw. Bantay Balita. Sa laing balita sa kauluhan, gipahibalo ni Senador Erwin Tulfo nga padayon pa ang panaghisgot mahitungod sa posible nga pag-ilis sa liderato sa Senado. Niadtong Mayo 11 napili si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President pulin ni Senador Vicente Soto III human sa 13-9-2 nga boto. Apil sa may pabor kang Cayetano mao si Senador Ronald De La Rosa kinsa nibalik sa eksena human sa pila ka buwan nga paggawa sa publiko tungod sa giingong ICC arrest warrant bato kaniya. Apan human sa insidente atong pagpamusil sa Senado ni atong Mayo 13 nibalik na usab siya sa ihang pagka low profile ang kasamtangang majority bloc ng kuban na mga senador lakip ni Senador Loren Legarda, Pia Cayetano, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Dante Marcolita ug Amy Marcos. Lakip usab si Robin Padilla, Joel Villanueva ug ang managsuon nga si Camille ug Mark Villar. Samtang ang minority bloc ni Dugang duha ka miyembro human si JV Ejercito ug Senador Juan Miguel Zubiri ni pahibaw nga moapil sila sa oposisyon bisan pa sa espekulasyon nga posibleng ko sa liderato magpabiling walay kausaban sa Senate leadership human sa adjournment sa session ni adtong Lunes. Sana lang kaboto ang gikinahanglan aron mausab na usab ang dagan sa liderato sa Senado. Bantay Balita. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, Brother Jude Dinis Aguanta Jr. all the way from Balamban, Cebu. Gianunsyo sa Kislap Diwa Artist and Poet sa kaproyekto nga gipanguluhan ni Senador Loren Legarda ang desisyon ni ini nga putlo na ang ilang relasyon kadto sa Senate President pro tempore. Sa ilang pamahayag giingon sa grupo nga sila nasubo og nabalaka sa recent nga mga panghitabo sa Senado ug sa aksyon ni Legarda nga mao hinungdan sa ilahang pag-disassociate. Matud sa grupo, ang maong lakang usa ka formal nga pagpadayag sa ilang dili pagsuporta sa direksyon ug pamatasan nga ilang nakita sud sa Senado karong bag-o nga mga nahitabo. Bantay Balita. Gikumpirmar sa Department of Justice kon DOJ pinaagi sa tigpamaba niini nga si Attorney Polo Martinez nga aduna nay aplikasyon alang sa Interpol Red Notice batok kang Senador Bato de la Rosa. Sa press conference kaghapong adlaw giingon ni Martinez nga usa sa mga legal nga remedy na mahimong gamiton sa gobyerno. Una nang gikumpirmar sa Department of Justice nga gimanduan na ang Philippine Law Enforcement Agency aron ipatuman ng warrant of arrest sa International Criminal Court batok kang Senador de la Rosa. Bantay Balita. Subay sa maong balita, gikumpirmar sa Department of Justice nga ilanang gimanduan ang Philippine National Police ug National Bureau of Investigation aron ipatuman ng International Criminal Court warrant of arrest batok kang Senador de la Rosa. Matod pa ni Justice Secretary Frederick Vida, itahasa na ang mga law enforcement agency pag-aresto sa senador. Gingon usab sa kanhi kalihim nga si de la Rosa giisip nga fugitive from justice ug kinahanglan dalhon sa International Criminal Court aron mutubag ang mga kasong gisangat bato kaniya. Bantay Balita. Samtang gipanghimakak ni Department of Justice on DOJ Secretary Frederick Vida
nga gikan kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sugo aron ipatuman ang giingong International Criminal Court arrest warrant batok kang Senador De La Rosa. Matod sa kalihim ang maong aksyon kabahin lamang sa pagpatuman sa warrant nga giila nga valid human way gipagawas nga temporary restraining order ang Supreme Court. Tungod niini mahimo nang ipadayon sa mga otoridad ang implementasyon sa warrant batok sa senador. Sa press briefing sigon ni Vida nagimanduan na ang Philippine National Police ug National Bureau of Investigation aron dakpo na si Senador Bato de la Rosa. Bantay Balita. Mialma si Senador Panfilo Lacson sa pamahayag ni Senador Pia Cayetano na walay nangumusta sa mga majority senators atol sa insidente sa pagpamusil dito Senado niadtong nakalabayng semana. Matod ni Lacson, iyon sa kuno pagkumusta nga nangaon pamagani sila nagkape o naka-live video pa. Muragway na hitabo nga buto og pagpamusil sa Senado kay Alegre matud pa tan-awon sa mga pictures nga gipost sa majority nga mga senador. Ang maong pamahayag ni Lacson kabahin sa nagpadayong bangiay dali sa majority ug minority bloc human sa kontrobersyal nga insidente sa Senado niadtong Mayo 13. Bantay Balita. Suportado sa NBI Retirees and Ex-Employees Association Incorporated si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kalabot sa ilang mga lakang sa pagsilbi sa International Criminal Court warrant of arrest batok kang Senador Bato de la Rosa. Gikondinar usab sa grupo ang aksyon sa mga Senate guards ilawom sa pagpangu ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. May kalabutan sa insidente ni adtong Mayo 13. Dugang pa sa ilang pamahayag, ilang gisaway ang giingong pagsuway ni Senador Amy Marcos sa pag-impluwensya sa presidente aron tangtangon si Matibag sa posisyon. Bantay Balita. Misangat og kaso nga graft, malversation og falsification of document si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel batok sa pipila ka opisyal sa Department of Public Works and Highways ug mga kontraktor sa Davao Occidental may kalabutan sa giingong mga farm to market roads nawa pa mahuman hangtod karon. Bantay Balita. Alas 7:35. Nagkasabot ang mga senador nga sugdan ang proper trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte karong Hulyo 6. Suma ni Senador Erwin Tulfo. Matod ni Tulfo, nagpahigayon og caucus ang Senado. Nagipatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano diin didto gihatag ang schedule sugod sa impeachment trial. Bantay Balita. Samtang nagpahigayon og refresher si Attorney Chel Jokno alang sa iyang mga kaubang prosecutors kabahin sa rules of procedures ug evidence isip pangandam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Bicol Saro Representative Tere Ridon, ihimo ang maong briefing kagahapong adlaw aron sa pagpangandam sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Gihangop sa Office of the Solicitor General ang desisyon sa Supreme Court nga pagdumili sa gihangyo ni Senador Bato de la Rosa nga temporary restraining order sa ilang pamahayag niadtong Miyerkules. Matod sa OSG nga ang pagbasura sa aplikasyon ni de la Rosa alang sa injunctive relief sakip ang TRO status quo ante order o writ of preliminary injunction nagpasabot nga way nakita nga basihan ang korte aron pugnan ang implementasyon sa ICC warrant. Bantay Balita.
Gikumpirmar sa International Criminal Court kun ICC registry si former President Rodrigo Duterte gipaubos karon sa cell monitoring samtang anaa sa kustudiya. Matod sa dokumento nga gipagawa sa ICC Trial Chamber 3, girekomendar sa ICC Detention Center Medical Officer nga butangan og 24 oras nga monitoring ang kanhi presidente tungod sa ihang kahimtang isip elderly detained person nga dunay taas nga risgo sa pipila ka chronic physical ailments. Ang cell monitoring suma sa ICC nagpasabot nga pirmi siyang maobserbahan sa custody staff aron masiguro ang ihang safety ug dali nga matubag ang bisan unsang emerhensya. Bantay Balita. Mao kadto ang naglangkob sa ato ang mga balitang nasyonal. O padayon tas unahan sa detalye sa atong mga balita sa gawa sa nasod, balita sa sports, balita sa showbiz og labing uwahing kahimtang sa panahon. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Standby. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopafi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopafi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit?
kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Oras sa Bantay Radio, alas 7:44. Bantay Balita. O karon sa atong detalyes mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Ang Supreme Leader sa Iran nga si Mujtaba Khamenei nimando nga ang ilang enriched uranium kinahanglang magpabilin sa Iran. Imbis nga ibalhin sa gawas sa nasod, isip kabahin sa usa ka kasabutan aron tapuson ang gubat sa Estados Unidos ug Israel. Kini ang gibutyag sa usa ka senior official sa Iran. Kinahanglan nga anaa sa kustodiya sa mga Iranian ang 400 kilos nga enriched uranium nga giingon sa mga opisyal sa Israel naigo na alang sa 11 ka mga nuclear bomb kung i-enrich pa kini. Sa sayupan niining buwana sa ka-senior nga opisyal sa military sa Israel ang nibutyag kung ang uranium dili makuha ang gubat nga gilusad niadtong Pebrero mahimong isipon nga usa ka dako nga kapakyasan. Bantay Balita. Ang nasud sa Thailand mitapos na sa ilahang 60 kaadlaw nga visa-free entry. Giputol na sa Thailand ang 60 kaadlaw nga visa-free entry alang sa mga turista gikan sa 93 ka mga nasud nga naglakip sa Pilipinas. Ang desisyon sa pagkansela sa temporaryo nga visa exemption lakang sa tugot sa mga biyahero gikan sa mga kwalipikado nga mga nasud magpabilin sa Thailand hangtod sa 60 kaadlaw nga walay visa aprubahan ni adtong Mayo 18. Ubos sa giusab nga polisiya ang mga apektadong nasod ibalik sa niaging visa arrangement diin kadaghanan sa mga biyahero ibalik sa standard 30-day visa free entry system. Kinahanglan una kini nga opisyal nga imantala sa Royal Gazette sa Thailand, di pa kini hingpit nga ipatuman. Gumikan niini ang mga turista nga gustong moistar sa Thailand, lapas sa 30 kaadlaw kinahanglan na silang mukuha og visa. Bantay Balita. Usa ka opisyal sa military sa Iran nitug-an ngadto sa Russia media nga ang Tehran adunay advanced weapon nga wala pa nila gigamit batok sa Amerika ug Israel.
ang maong opisyal na mulong sa kaandam sa Iran batok sa posible og subling pagpangatake sa Estados Unidos ngadto sa ilahang nasod. Dugang niini nga dunay kapabilidad ug wala magkuwang ang tiran sa ilang mga armas aron dipinsahan ang ilahang nasod. Bantay Balita. Nagbinayloay og mga mensahe ang Washington ug Tehran pinaagi sa Islamabad kabahin sa ilang mga dokumento sa proposed ceasefire agreement. Matud pa sa tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga si Ismail Banghay nga nigawas sa state media sa Islamic regime nga kini nakabase sa 14 points nga agenda sa Iran. Dugang niya nga ila na usab na dawat ang tubag sa Washington ug padayon nila kining gisusi ang maong pamahayag giluwatan dihang nibisita sa ilang nasod ang Interior Minister sa Pakistan. Bantay Balita. Samtang ang Deputy Chief of Staff sa White House nga si Stephen Miller ipagawas og usa ka hait nga pasidaan sa pamunuan sa Iran bahin sa nagpadayon nga standoff tungod kay ang mga negosasyon na pakyas sa paglambo. Butyag ni Miller ang administrasyon sa Tehran nagatubang sa usa ka critical nga ultimatum gikan sa Estados Unidos. Matud niya mahimong muuyon ang Iran sa peace deal nga giuyonan sa Estados Unidos o muhimo silang mag-atubang sa usa ka silot gikan sa militar nga wa pa mapakita sa modernong kasaysayan. Bantay Balita. Ang Senado sa Estados Unidos nagtangtang sa gisugyot nga usa ka bilyon ka dolyar na pondo aron pagtukod og usa ka bag-ong ceremonial hall sa White House nga gihingusgan ni Presidente Donald Trump. Ang mga mambabalaod ni hulagway nga ang pagtukod sa maong edipisyo wa na kini gikinahanglan. Kumpirmar kini ni Republican Senator John Kennedy man sa mga diskusyon sa mga sakop sa partido. Matod ni Kennedy, walay igong suporta sa Senado aron maapil ang Ballroom Project sud sa 72 bilyones dolyares nga legislative package nga nagtutok sa pagtuman sa imigrasyon og seguridad sa utlanan sa Amerika. Bantay Balita. Alas 7:50 sa kabuntagon, arita sa to ang espesyal nga balita. Gihimo nga online game sa usa ka indie app builder ang Sinitran. Kung na-temple run apoy Sinitran na na-inspire kini gikan sa panghitabo sa Senado. Sa usa ka TikTok post sa creator nga si Jopel, makita ang gameplay diin ang karakter nga parehas og itsura ni Senador Ronald Bato de la Rosa nagdagan og nanglikay sa mga obstacles nga pulis. Kung dili makalikay mo appear ang warrant sa dula. Matod pas developer, playable na ang game o gigamit ang Phaser sa ka browser-based game framework. Ito ning suwayag duwa dong kinon. Kalampos batas katapusan nga stage. Di ay laing giswerte ay. Sila mas dako pa kunong tsansang maigo kaskilat kaysa makadaog og loto. Pero di ay nakadaog og loto, paldo ang usa ka mananaya human natag-anan ang winning combination sa Grand Lotto 655 kagahapong adlaw. Ang iyang daog nga jackpot prize ato lang ining lison 115,358,791. Ispuko mo ka na. Sao na nimo pagasto dong kinon? Usa pagyud ka buok, usara ka mananaya ang nakadaog
og nasuta nga taga-Murong Bataan kini. Sunod nga pangutana anas publiko, tinuod ka na. Ari po ta sa ato ang showbiz nga balita, daghan naghuwat. Naipaglaom ang uban kay si Alex Gonzaga finally buntis na. Gianunsyo sa aktris ug vlogger nga si Alex Gonzaga nga siya karon buntis. Human sa halos 6 ka tuig nga kaminyoon ug 3 ka kasinatian sa miscarriage. Sa ihang videos, ihang Facebook post, gipaambit ni Alex ang ihang baby bump ug pipila ka hulagway nga nagpakita sa ihang mga kasakit ug heartbreaking losses sa niaging mga tuig. Matod pa niya, bisan pa 3 ka miscarriages, nagpadayon sila sa pagtuo o pag-ampo samtang nag-andam unta para sa IVF treatment hangtod nga miabot ang natural nga pagbuntis isip giingong grasya. Ang balita nakadawat og daghang mensahe og suporta gikan sa iyang mga fans ug kauban sa industriya. Alas 7:53, arita sa sports. Nibawi ang Oklahoma City Thunder batok sa San Antonio Spurs sa Game 2 sa Western Conference Finals. Human midaog 122-113. Tungod niini tabla na karon sila serye 1-1. Nagpakitang gilas ang Oklahoma City sa ilang home court aron mapugngan ang kusog nga pagsugod sa Spurs sa serye. Human mapildis unang duwa, agresibo ang Thunder sa depensa ug opensa hangtod nakuha nila ang importanteng kadaugan. Samtang sa Eastern Conference Finals, sugod karong alas 8 buntag Philippine time ang Game 2 dali sa Cleveland Cavaliers ug New York Knicks. Dala og 1-0 nga abante ang Knicks human sa ilahang kadaugan sa Game 1. Lauman nga init og dikit na usab ang sunod nga mga duwa samtang nagkakusog ang paningkamot sa matag team aron makaangkon og pwesto sa NBA Final. Atong oras alas 7:57, maayong good morning, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Attorney Ronald Anthony Librando. Buntag ni mo di attorney. Arita sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Ikan kini sa weather bulletin sa ato ang Pag-asa Mactan. Intertropical Convergence Zone ITCZ mo'y makapikto karon sa Southern Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, BRMM, Soksargen, ang Davao Oriental ug Davao Occidental. Adunay mapanganuron nga kalangitan, panagsang pagpatak-patak ug pag-uwan, ingon man pagpanugdog ug kilat. So samang kondisyon usab sa panahon masinati sa Visayas ug ubang bahin sa Mindanao. Ang temperatura ana sa 28 hangtod sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw ni silang kaganinang alas 5:26 sa kabuntagon ug mosahop karong alas 6 sa hapon. Samtang padayon nga gibantayan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa ang usa ka low pressure area nga naasulod sa Philippine Area of Responsibility. Matud sa Pag-asa ang maong LPA unlikely na mulambo ngadto sa tropical depression sud sa 24 oras. Ang maong report may labot sa labing uwahing kahimtang sa panahon. Mo'y hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita dinhi sa ato ang programa Bantay Balita ngayon nining adlaw nga Biyernes higit sa 22 buwan sa Mayo tuig 2026. Ang atong balita
Inalit ka nato sa Lactobiotics Worldwide Corporation ang tigama sa nabantog na kaayong nga Lactopafi. Dalit usab ka nato sa ASI Laboratories Incorporated ang tigama sa nabantog na kaayong Inzumo. Ang Inzumo usa ka breakthrough nga produkto, makapawagtang sa baho, makapawagtang sa kagaw, makapawagtang sa langaw. Luwas nga gamiton, gumikan kay organic kini. Imo kining gamiton limpyo sa mga tangkal sa baboy, tangkal sa ero, tangkal sa iring, isab nga ipasirit ngadto sa mga basura aron mamatay ang kagaw, mawagtang ang baho, mawagtang ang langaw. Inzumo mapalit sab sa Shopee o sa Lazada. Ang atong mga balita hinikay gikan sa tuang lawak balitaanan, pinagi sa tuang kauban Fred Litihiyo. Magpasalamat ta sa kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu, ingon man sa ato ang mga radio stations nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Daghang salamat sa mga tigpaminaw nato pinagi sa 107.1 Real Radio, sa 100.7 Power Radio, sa 95.3 One Heart Radio. Itong pasalamatan ang management, ang mga kadagkuan sa Bantay Radio Cebu, pinagyud Engineer Gigi Sanchez. Matag-buntag, matag-adlaw nagtanaw sa tuang tulumanon. At usab nga pasalamatan Attorney Miko Zabaliera. Atong technical partner diri sa tuang Masters Control, Kinon Sinisa. At ang imo sunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Ini na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagi sa pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Maayong buntag kanatong tanan. Happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.